Maraming tao ang natatakot sa utang dahil sa interest. Kapag may loan o credit card balance, ang unang iniisip agad ay kung gaano kalaki ang dagdag na babayaran. Ang laki ng tubo, parang hindi matatapos, baka hindi ko kayanin. At totoo naman, mabigat talaga ang interest lalo na kapag lumalaki ang utang habang tumatagal. Pero sa totoo lang, hindi interest ang pinakamapanganib na bahagi ng utang. Ang pinakadelikadong epekto ng utang ay mas tahimik, hindi agad nakikita sa statement, hindi agad nararamdaman sa unang buwan. Ang tunay na nawawala kapag nalulubog ka sa utang ay future choices mo. Kapag may malaking obligasyon ka, buwan-buwan, unti-unting lumiliit ang freedom mo. Hindi mo man agad mapansin pero bawat desisyon mo nagsisimulang umikot sa tanong na, kaya ko pa bang bayaran ang utang ko? At doon nagsisimulang magbago ang direksyon ng buhay mo. Isipin mo ang isang tao na gustong mag-resign sa trabahong sobrang toxic na, araw-araw siyang stressed, pagod na siya mentally at emotionally. Pero hindi siya makaalis, hindi dahil wala siyang talento or oportunidad, kundi dahil may loan siyang kailangang bayaran buwan-buwan. May credit card dues, may installment, may obligasyong naghihintay kada cut-off, kaya kahit gusto niyang piliin ang peace of mind, napipilitan siyang manatili. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil limitado na ang choices niya at iyan ang totoong presyo ng utang. Hindi lang pera ang kinukuha nito ang flexibility mo. Kinukuha nito ang kakayahan mong magdesisyon ng malaya. Kapag sobra ang utang, kahit may magandang opportunity, minsan hindi mo kayang kunin. Gusto mong magsimula ng negosyo pero hindi ka makapag-risk dahil nakaasa ang buong cash flow mo sa pambayad ng obligations. Gusto mong mag-shift ng career o mag-aral ulit pero hindi pwede. Dahil kailangan mong panatilihin ang current income mo para lang hindi ka malubog. Unti-unti, ang buhay mo hindi na umiikot sa growth, umiikot na lang sa maintenance. At ang mas mahirap pa rito, habang tumatagal, nasasanay ang tao sa setup na yon. Nagiging normal ang pressure, nagiging normal ang survival mode. Hanggang sa hindi mo na napapansin na halos lahat ng desisyon mo ay dictated na ng utang. Kaya mahalagang maintindihan na hindi lahat ng utang ay pare-pareho. May utang na strategic, halimbawa business loan na may malinaw na return, investment sa education or tools na magpapalaki ng income potential mo, mga utang na may purpose at may long-term value. Pero ibang usapan kapag ang utang ay ginagamit para sa impulsive spending, temporary validation o lifestyle na hindi naman sustainable. Dahil ang problema sa lifestyle debt, tapos na ang excitement pero tuloy pa rin ang bayad. Minsan ilang buwan o taon kang nagbabayad para sa bagay na matagal nang nawalan ng value sa buhay mo. At habang binabayaran mo iyon, nababawasan ang kakayahan mong mag-ipon, mag-invest at maghanda para sa future. Parang may bahagi ng future income mo na naka-reserve na agad para sa past decisions mo. Kaya napakahalaga ng financial systems at intentional saving dahil habang mas may buffer ka, mas may control ka sa buhay mo, kapag may ipon ka, hindi ka agad napipilitang umutang sa bawat emergency. Kapag may maayos kang system, hindi mo kailangang iasa sa credit card ang bawat unexpected expense. At habang mas lumalakas ang financial foundation mo, mas lumalawak din ang choices mo, mas kaya mong pumili ng trabaho na aligned sa values mo. Mas kaya mong tumanggi sa pressure, mas kaya mong magdesisyon ng hindi desperado, at iyon ang totoong financial freedom. Hindi iyong walang problema, hindi iyong sobrang yaman agad, kundi iyong may kakayahan kang pumili ng direksyon ng buhay mo nang hindi laging hinihila pabalik ng obligasyon. Kaya bago kumuha ng utang, mahalagang itanong hindi lang kung kaya ko bang bayaran ito. Mas mahalagang tanungin, ano ang magiging epekto nito sa future choices ko? Dahil minsan, kaya mo ngang bayaran monthly, pero kapalit naman nito ay years ng pressure, dependency at limitadong options. At sa huli, iyon ang tunay na panganib ng utang. Hindi lang ang interest sa papel, kundi ang unti-unting pagkawala ng kalayaan mong mamili ng buhay na gusto mo.